Hello, magandang umaga po mga ka-birds. Ako nga pala si Paulo Montalban at pag-usapan natin ang mga epekto at isyu na lumaganap ukol sa gumagamit ng social media sa buong mundo. At iyon ang cyberbullying. Ano nga ba ang cyberbullying? Ang cyberbullying ay isang digital platform na kung saan ginagamit natin tulad ng social media, messages apps, or online forum. Kabilang na dito sa ginagamit natin gaya ng Facebook, Instagram, TikTok, online games, adipapa para mangharas ng tao o magpahiya at manlait ng kapwa online. Sa panahon ngayon, ang teknolohiya ay isa sa mga bagay na nagpapadali sa ating buhay. Tulad ng mas mabilis nating nakukuha ang mga balita o impormasyon. Nakakatulong din sa mga assignment, nagpapalawak ng ating kaalaman kahit nasa bahay lang. Sa pamamagitan ng online class, YouTube, at o iba pang educational media. Nagpapadali rin nito ng pagbasa ng mensahe at pinapalawak ang koneksyon natin sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng mga benepisyo, mayroong pa ring negatibong epekto nito. Ginagamit din ito sa maling paraan tulad ng panluloko, pang-api at panlait sa kapwa online. Ito mga uri ng mga cyberbullying na nangyayari tulad ng harassment. Ang harassment ay isang nagbibigay ng masasakit na salita ng paulit-ulit o kaya pagbabanta ng di magandang mensahe sa kapwa online. Doxing. Ang doxing ay isang paglalantad ng sensitibo o pribadong impormasyon ng isang tao na walang pahintulot. Impersonation. Impersonation ay isang fake account na kung saan ginagamit ito upang manira ng pangalan o reputasyon ng tao. Hate speech. Ang hate speech ay isang paggamit ng mapanirang salita o panalita upang sadyang saktan, maliitin o i-target ang isang tao batay sa kanyang lahi, kasarian, relihiyon o iba pang personal na katangian. Sunod naman ang exclusion. Ang exclusion ay sadyang hindi pagsali o pag-iwan sa isang tao sa isang online na grupo, laro o usapang pang iparandam sa kanya na hindi siya kabilang. Paano nga ba pigilan ang cyberbullying? Una, ignore mo na lang ang mga bullies at mas mabuti na i-block mo na lang sila sa nangharas kesa patulan mo. Ikalawa naman is think before you post. Mahalaga na tandaan natin na ang bawat sinasabi natin ay may epekto sa iba. Dapat maging responsable tayo sa mga bawat pinopost natin. Ikatatlo naman is maglagay ka ng privacy settings para ma-limit ito sa makakita at hindi ito basta-basta mapagkunan ng iyong informasyon. Ikaapat, gumamit ka ng report tools para sa mga cyberbullying. At ikalima, kung makakita ka ng biktima ng cyberbullying at ikaw ang saksi, huwag kang manahimik. Dapat humingi ka ng tulong sa mga tamang otoridad. Ayon sa Republic of Act 11175, Cybercrime Prevention of Act 2012, ang legal na parusa sa cyberbullying kabilang na ang multa, pagkakakulong mula sa 6 to 12 na taon, saklang nito ang online harassment, libel, identity theft at iba pang uri ng pang-api sa internet. Ang cyberbullying ay isang seryosong problema, kaya't mahalaga ang pagiging mabuti, responsable at may respeto sa isa't isa. Gamitin natin ang teknolohiya sa tamang paraan at di sa mga panalait. Suportahan natin ang mga biktima nito ng cyberbullying. Tandaan natin, think before you post. Maging responsable tayo sa bawat salita at pinopost natin. Suportahan natin ang mga biktima nito upang mapigilan natin ang cyberbullying. Yun lang. At salamat po sa panood at lagi kayong mag-ingat. Thank you po.